Nakatagpo siya ng listahan na naglalaman ng mga pangalan ng kanyang mga dating kaibigan na namatay sa edad na 19 at 20 dahil sa maraming sugat at dahil sa sugat sa leeg. Tumingin ang binata sa apoy na nawala sa pagkakatayo sa kalan, naalala niya ang mga mukha ng kanyang mga natutuwa na kaibigan habang kinakain nila ang kanyang ulam na naluluha. Pinagmasdan niya ang proseso ng pagluluto na inilalagay ang VAT sa mesa. Handa na raw ang pagkain. Ang mga batang babae ay lumapit sa counter na may ngiti at nagpasalamat sa kanya para sa masarap na ulam, pagkatapos na sinabi nila na mamimiss nila ang kanyang pagkain sa harap ang binata ay nag-flinch sa pakikinig ng salita. Na malapit na silang magtapos, kaya gusto nilang magpasalamat sa kanya. Naalala niya agad ang direktor at ang sinabi nito tungkol sa maingat na pagbabasa at pagtiyak na maayos ang lahat, dahil sa loob ng 3 buwan, magkakaroon na naman ng stock. Itinaas niya ang kilay at pitaka ang nanginginig niyang labi. Sa kalagitnaan ng gabi, bumukas ang pinto ng opisina, ang direktor, habang nakatalikod, tinanong ang bata kung may gusto siyang sabihin sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na pumasok ang bata. Napaluhod siya at nagmakaawa na ipadala sa harapan. Lumingon ang direktor, at sinabing hindi na siya maaaring makapunta sa lugar na ito. Ipinatong ng lalaki ang kanyang kamay sa cape ng graduate at sinabing gumamit siya ng fireball sa training, ngunit alam niyang kontrolado ng bata ang kanyang kapangyarihan. Tumangala si Ellison, narinig ang matandang lalaki na hiniling sa kanya na ipakita ang lahat ng handa niyang gawin para makatapos. Ang night sky ay nakasabit sa ibabaw ng akademya. Bigla, sa kalagitnaan ng gabi, isang maliwanag na pagsabog ang naganap. Walang nakakita ng demonstrasyon dahil gabi na, tumalon ang mga babae sa kanilang higaan, hindi nila maintindihan ang nangyari at bakit nanginginig ang lupa. Ayon sa direktor, nagkaroon lamang ng maliit na hindi pagkakaunawaan sa larangan ng pagsasanay. Tumingin ang matanda sa malayo mula sa training ground, nakatingin sa higanteng lagusan sa bato, hiniling niya sa binata na iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Sa huli, ang mga mag-aaral ay maaari lamang hulaan kung sino ang gumawa ng naturang butas, dahil walang sino man ang nakakaalam ng sigurado. Tiwala ang bida na lumayo, tinatakpan ang mukha ng hood. Nang gabing iyon, ang first-rank mage, na hindi pa graduated, ay pumunta sa harapan. Lumipat sa mesa si Mender at ang kanyang kausap. Sinabi ng dalaga na isang araw matapos ang malakas na pagsabog, umalis ang binata sa kanyang posisyon bilang chef at nawala. Ang blonde ay tahimik na nakinig sa kanyang mga salita tungkol sa direktor, na nagpapahayag na ang napakalaking crater ay lumitaw ng hindi sinasadya, pagkatapos nahulaan niya na ito ay gawa ni Ellison. Nakangiting huminga ang babae at sinabing inisip niya ay mas magiging maganda ang pakiramdam niya kapag wala na ang lalaki, pero nagkamali siya. Naalala niya ang crater na iyon at sinabing kahit lumayo na ito, naroon pa rin ang bakas ng kanyang presensya. Naalala ng batang babae ang kanyang nawawalang estado. Pumikit siya at sinabing mas mamaya na ang susunod na marinig niya tungkol sa binatilyong ito, dahil may mga chismis na naging sundalo ito sa harapan ng walang espesyal na graduation sa academy. Noong panahong iyon, narinig ang tinig ng kapitan mula sa tolda ng kampo, na nagsabing nakipag-ugnayan sa kanya ang academy. Muli niyang tiningnan ang binata at sinabing hindi pa sila nagpapadala ng ganoong maikling mensahe, na nangangahulugang hindi siya pinalad. Ito ang commander ng 2nd Genus at 8th Infantry Regiment ng lungsod. Tahimik na ibinaba ng binata ang kanyang ulo, nakikinig sa mga salita na mula nang siya ay ipadala sa lugar na ito, tiyak na hindi siya pinalad. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, kinalas ang kanyang kilay na may balahibo, at sinabi na ngayon sila ay nakikipaglaban sa mga halimaw, at marahil ang digmaan ay sa mga dragon, ngunit ang mga halimaw ang pinakamalaking pinsala, dahil sinira nila ang mga nayon at pinatay ang mga tao kapag sila ay naabala ng mga dragon. Ibinaba ng lalaki ang ulo. Dagdag pa ng lalaki, medyo mahirap siyang ipadala sa labanan ngayon, kaya dapat pumunta siya sa tent, ay unpack ang kanyang mga gamit at hintayin ang mga tagubilin. Pinapante siya ng binata ngayon pa lang. Nakatulog na ang lalaki. Narinig ang mga salita doon na gusto niyang pumunta sa lugar kung saan may pinakamaraming halimaw. Maya-maya pa, nakaupo na ang mga commander sa mesa at pinag-uusapan ang katotohanan na hindi naman magtatagal ang lalaki kahit papaano. Isa sa kanila ang bumaling sa commander ng 8th kumpanya at tinanong kung bakit niya ito pinalaya, at kung baguhan pa lang ba siya.
Sumagot ang lalaki na nasa gilid na ngayon ang sitwasyon. Hinawakan niya ang kanyang baba at idinagdag na bukod dito, siya ay ipinadala hindi lamang dahil alam niya ang isang pares ng mga spells. Pagkatapos na siya ay nagtanong kung ang iba pang mga kapitan ay nakita Lily kanyang ranggo, dahil walang paraan upang pumunta laban dito. Biglang binuksan ng isa sa mga knights ang tent at nag-address sa commander. Naputol ang mga salita na ang mga nagtapos ay ipinadala na 3 buwan na ang nakakaraan. Tumingin sa paligid ang kapitan at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang sundalo, stuttering masama, na may isang kamanghamanghang nangyayari sa larangan ng digmaan, dapat nilang makita ang lahat sa kanilang sariling mga mata. May mga bangkay ng mga halimaw na nakahiga sa larangan ng digmaan. Nagpawis ang commander sa tensyon at tinanong kung sinabi ba ng sundalo na gawa ito ng isang tao. Mabilis siyang tumingin sa paligid, narinig ang apela sa sarili. Ang lalaking may tattered na damit at sugat ay hiniling sa kanya na sabihin sa kanya kung saan ang susunod na labanan, dahil kailangan niyang pumunta doon sa lalong. Madaling panahon, hanggang sa ang listahan ng mga patay ay naging mas mahaba pa. Pumikit ang emperador at tinanong ang binata kung na-offend ba siya sa direktor. Nakatiklop ang mga kamay ng hero sa likod ng kanyang likod at inisip kung may karapatan ba siyang gawin iyon dahil hindi man lang niya naiintindihan kung ano ang dapat niyang galitin. Dahil ba sa hindi siya tinuruan ng direktor ng mas mahusay habang nag-enjoy siya sa buhay, o dapat ba siyang magalit dahil hindi siya pinayagan ng direktor na manatili sa akademi ng ilang taon pa? Bumaba ang tingin niya at sinabing sigurado siyang nabasa ng lalaki ang mga listahan at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit hindi kailanman personal na lumitaw ang direktor sa harap ng mga nagtapos. Malungkot na yumuko ang emperador. Dagdag pa ng binata, narinig niyang hindi na makatiis ang direktor kaya sumali na siya sa army. Makalipas ang ilang taon, sumagot ang emperador na namatay siya sa pagsisikap na pigilan ang mga dragon ng kusa. Naalala ng binata kung paano siya kalokohan na nagsinungaling sa direktor at sinabing kinamumuhian niya ang kanyang sarili at lahat ng bagay na konektado sa mga listahan. Kinurot niya ang kamao at idinagdag na alam ng kanyang kamahalan ang sumunod na nangyari. Tinatakpan ng lalaki ang mukha ng kamay at sinabi sa nanginginig na tinig na nagsisisi siya na nangyari iyon. Tumingin ang binata sa kanyang palad at sinabing naiintindihan niya na wala siyang ibang magagawa, dahil kung maibabalik niya ang oras, iba na sana ang desisyon niya sa halip na tumakas, bulalas ni Leon sa gulat, malakas, at sinisigaw ang mga salitang iniwan ni Ellison. Ipinakita sa kanya ng babae na may mga kilos na maging mas tahimik, at hinawakan ng binata ang kanyang mga labi. Hiniling niya sa kanya na huwag magsalita ng malakas, dahil ito ang nangungunang lihim na impormasyon. Dahil medyo kumalma, sinabi niya na dahil sa mga paniniwala nito, nagtaksil siya. Nagulat ang prinsipe sa mga salitang ito. Nagkibit-balikat siya nito. Balikat, nagagalit ang mga prinsipe na wala na siyang masabi pa, dahil isang pagkakamali at sila ay maiiwan na walang ulo. Galit na galit ang binata dahil bigla na lang tumigil ang babae sa kanyang kwento, at siya ang crown prince. Nagtaas ng kilay ang babae at sinabing bagamat hindi rin sila proud sa kanilang ginawa, lahat ng sangkot ay ang pinaka-nakakagulo, at kahit siya ang crown prince, wala na siyang masabi pa. Biglang may lumapit sa kanila habang sinasabi niya na narinig niya na kasalukuyang nasa kabisera ang taong ito. Ang mga batang lalaki ay nag-jerk sa takot nang marinig nila ang mga salita ng taong dumating ang tao na may isang peklat sa kanyang mata, na siyang ikatlong duke ng imperyo, sinabi na hindi niya inaasahan na matugunan ang kanyang kamahalan sa lugar na ito, pati na rin ang sorceress na ito. Nagsimangot ng mahigpit ang prinsipe at naisip na ito ang isa sa mga pinakamalakas na duke, at hindi niya naunawaan kung ano ang ginagawa ng lalaki sa lugar na ito. Tumayo sila mula sa kanilang mga upuan. Nakangiting lumapit ang prinsipe sa dalaga at sinabing maaga pa para ibunyag ang kanyang intensyon. Nakangiting hinawakan niya ito sa likod, bahagyang yumuko at sinabing pagdating sa babae, walang oras para mag-atubiling. Pinindot niya ito sa kanyang katawan. Labis na napahiya ang dalaga nang halikan ng prinsipe ang kamay nito at pinakiusapan din niya itong maglaro kasama niya. Malakas ang paghinga ng lalaki at sinabing hindi na siya magkomento sa personal na buhay ng prinsipe. Ngunit hindi niya ito inaasahan mula sa isang babae. Nagulat na tumingin sa kanya ang binata, narinig ang mga salita roon na marahil ay uhaw na uhaw pa ito sa mas maraming kapangyarihan, bagamat nakarating na siya sa ikapitong ranggo, sinabi ng lalaki na hindi niya
Naiintindihan ang pinag-uusapan. Napansin ng lalaki ang gintong badge sa balabal nito at sinabing may 7 singsing ito, na nangangahulugang hindi siya simple. Ang prinsipe exhaled mabigat para sa pagkain, tumingin ng may pag-unawa sa badge at sinabi na hindi niya maunawaan ang naturang komplikadong mga detalye dahil siya lamang ang nagtanong sa duke na isama siya sa isang mahalagang misyon, dahil siya ay tulad ng isang kagandahan. Mahigpit na tiningnan ng lalaki ang prinsipe at naisip na bata pa ito patungo sa labasan. Sinabi ng duke na hindi sila dapat makita ng iba, dahil ang archive ay hindi isang lugar para sa libangan at ang mga tsismis ay maaaring kumalat sa buong imperyo. Napabuntong hininga ang blonde sa ginhawa. Hinayaan niya ang babae at humingi ng paumanhin dahil bastos siya dahil urgent ang sitwasyon. Tiningnan niya ang mukha nito, may narinig siyang kaina-hinalang tunog. Ang babae imagine kanyang sarili nakaupo sa tuktok ng isang stack ng mga libro, at naisip na ito mage ginugol ang kanyang buong buhay naghahanap down sa mga tao dahil siya ay nakatuon ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay at magic at hindi kahit naisipin ang tungkol sa iba pang mga tao at ang kanyang ranggo ay maaaring shot ang bibig ng anumang awkward guy na sinubukan upang makipag-usap sa kanya, dahil wala pa namang naging close sa kanya. Nang matanto niyang hindi pa ito nangyayari sa kanya, tila kumulo ang babae, namula ng malalim, at naluluha, natanto ang nangyari. Malabo ang kanyang paningin. Natanto niya na malapit na makipag-ugnayan ito. Napansin ito ng prinsipe, sa pagkabigla ay nawalan siya ng malay. Si Ellison ay hinahatak ang kanyang kaalyado sa kanyang sarili, sinasabi sa kanya na oras na upang magising. Matamis na naghihilik ang dalaga sa balikat niya, inisip niya ay mabilis na tulog ang babae, bagamat tinanong na niya ito noon pa kung pagod na ito. Biglang napansin ng binata ang paglabas ng prinsipe mula sa kanto at naputol ang kanyang pag-iisip na oras na para bumalik sila at magpahinga ng kaunti. Nagbanggaan ang mga lalaki, nagtaas ng kilay sa gulat. Lumipat sila sa isang hiwalay na silid. Sinabi ng prinsipe na hindi niya inaasahan na makikita niya ang binata sa lugar na ito sa lahat, nakaupo sa mesa. Tinignan niya ang lalaki at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya sa palasyo. Sumagot ang mga bayani na kailangan niyang kausapin ang emperador. Tinatakpan niya ang bibig ng kamay at sinabing maaaring mahalaga rin ito para sa prinsipe. Pagtalikod, nakangiti niyang sinabi na lalayo siya, at kung magising ang isa sa kanila ngayon, magiging maingay. Pinatigil siya ng principal. Kinagat ng blonde ang labi niya. Tanong ng bida, ano ba ang nangyari mental na humingi ng paumanhin ang binata kay Medrin? Napalingon ang bida sa pagkabigla nang marinig ang mga salitang nalaman ng prinsipe ang kanyang nakaraan. Yumuko ang blonde at sinabing syempre, hindi pa niya naririnig ang buong kwento dahil ayaw ikwento ng babae, pero unti-unti nang nagsasama-sama ang mga puzzle sa kanyang ulo. Tahimik na nakinig sa kanya si Ellison. Sinabi ng prinsipe na nang matapos siyang mag-aral sa ibang bansa at bumalik sa imperyo, narinig niya na may isang lubhang mapanganib na tao sa imperyo na kahit ang kanyang ama ay hindi madaling makipag-usap. At nang bumisita siya sa lungsod na iyon, napagtanto niya na ang taong ito ay si Ellison, isang imahe ng isang lumilipad na isla ang lumitaw sa kanyang imahinasyon. Dagdag pa ng prinsipe, narinig niya ang tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwala na kasanayan. Tapos naalala niya kung paano niya narinig mula sa isang lalaking nakaupo sa isang restaurant na kahit magkaisa sila, wala silang magiging laban sa taong iyon. Pagkatapos nito ay sinabi niya na habang mas naririnig niya, mas nagiging tumpak ang portrait. Pagtaas ng tingin, sinabi niya na ang binata ay isa sa 3 bayani ng digmaan at ang nawawalang archmage. Ipinahinga niya ang kanyang mga kamay sa mesa at idinagdag na ang isang tao na nagngangalang Dragon Slayer na nagpoprotekta sa mga sundalo at mamamayan, isang mage na lumabag sa lahat ng limitasyon at umabot sa 9 na ranggo, nakasimangot ng malalim, sinabi ng prinsipe na kung ito ay talagang isang binata, kung gayon mayroon siyang isang bagay na hiling. Mahigpit na nakasimangot ang bida sa kahilingan na ibahagi ang kanyang kapangyarihan. Tahimik na nakaupo ang emperador sa kanyang trono. Naalala niya ang nakaraang pag-uusap, at ang mga salita ng binata ay naroon na naunawaan niya na ang emperador ay walang ibang magagawa, dahil kung maibabalik niya ang oras, iba sana ang kanyang desisyon. Hinawakan ng lalaki ang tulay ng kanyang ilong at inisip kung kaya niyang kumilos ng iba. Tapos bigla siyang tumingin, may narinig siyang papalapit.